mapapakinggan live simulcast nationwide mula sa Bombo News Center, Makati. Ang maiinit at pinakabagong mga balita sa iba't ibang dako ng bansa o saan man sa mundo. Hatid sa inyo ng pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. At ngayon, ang inyong tagapagbalita. Magandang gabi Pilipinas, sa namang oras sa buong mundo. Narito ng Bombo Network News Evening Edition, araw ngayon ng Sabado, Nobyembre 1, 2014. Sa ulo ng ating mga balita, milyon-milyong mga Pilipino bumuhos na ngayon sa mga sementeryo sa buong bansa. Bahay na sunog dahil sa kandila kasabay ng araw ng mga patay sa Bacolod. Isang taong gulang na bata nabaril ng 9 anyos na kalaro sa Zamboanga City. Sa ating ulat panahon, bagyong Paeng lumapit na sa bahagi ng Catanduanes pero hindi pa rin daw maglalandfall ayon yan sa Pag-asa. Pamilya ng nasawing OFW na pinandirian sa Quirino Province nilinaw na hindi Ebola virus ang sanhi ng kanyang kamatayan. At sa ating special report, pamunuan ng PNP kumilos na rin sa panawagan ng mga residente sa Makati City na paigtingin ang seguridad dahil sa serye ng robbery hold-up. Palitan sa Bayong Dagat, 3 bata kabilang ng kambal na nagsagawa ng trick or treat bilang paggunita ng Todos Los Santos sa California, patay ng mahagip ng sasakyan. At sa sports naman, Manny Pacquiao nagsagawa ng 10 rounds na sparring kahit undas. Sa showbiz naman, puntod ng mga celebrities na puno ng mga bulaklak habang binibining Pilipinas International nag-enjoy din sa Halloween party doon sa Japan. Mga celebrities nakisaya rin sa Boracay kasabay ng Todos Los Santos. Outline nationwide via satellite mula rito sa Bombo News Center, Makati City. Napapanood rin po sa ating live video streaming sa www.bomboradio.com/video. Ito pa niyo ang kurman si Bombo Vince Villar. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Milyong mga Pilipino na ang nagsisimulang magsipagdagsaan sa mga sementeryo sa buong bansa kaugnay ng pagunita ng Todos Los Santos. Sa Manila North Cemetery pa lamang ang pinakamalaki at pinakamatandang sementeryo sa Metro Manila. Higit 1.5 milyon na ang tinatayang dumagsa. Sa 54 hektaryang libingang ito ay nakaimlay ang mga kilalang personalidad sa Pilipinas gaya ni na dating Presidente Sergio Osmeña at Manuel Rojas. Dito rin nakaimlay ang Action King at hari ng pelikulang Pilipino na si Fernando Poe Jr. Kahit pa nga umulan kanina at nagdulot ng kaunting baha sa pasukan ng sementeryo ay hindi ito nakapigil upang bumisita ang marami sa ating mga kababayan. Sa Manila South Cemetery naman, umabot na sa mahigit 50,000 mga bumisita at patuloy pa itong nadadagdagan hanggang sa ngayon. Sa 4 na sementeryo naman sa Marikina City, tinatayang mahigit 50,000 na rin ang dumagsa. Marami namang nakumpiskang mga ipinagbabawal na kagamitan, kagaya na lamang ng mga gardening tools, bladed weapons, alak at maging ang mga alagang aso. Wala pa namang naiulat na mga untoward incidents maliban na lamang sa 3 hinuling pasaway na lasing sa sementeryo sa bahagi ng Pateros at hostage taking ng lolo sa kanyang apo sa Manila North Cemetery na kaagad din namang naaksyonan ng mga otoridad. Bumibisita sa mga sementeryo sa bansa, patuloy pa rin dumadami. Iba't ibang ahensya ng gobyerno nakaalerto pa rin sa pagunita ng Todos Los Santos. Yan din ang tinutukan ni Bombo Gerald Ulep. Yes, Bombo Vin, sa kanina ngang pasado alas 2 ng hapon ay bumuhos ang malakas na ulan at ito ay nagdulot ng pagbaha sa ilang bahagi ng Metro Manila. At ito ay nakapekto sa mga pumupunta sa iba't ibang sementeryo. Kaya ngayon ay dagsa pa rin itong mga residente o mga mamamayan na pumupunta sa mga sementeryo. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, sa paggunita ng Todos Los Santos ay nakapagtala ng 2 patay, samantalang 97 ang sugatan. Ayon sa NDRRMC, ang 2 namatay ay mula sa nagbanggaang pampasaherong bus at truck sa kilometer 79
ng Star Tollway, Barangay Marawoy, Lipa, Batangas noong Oktubre 30 at 73 or 47 dito ay sugatan. Sa La Union, aabot naman sa 39 na pasahero ang sugatan ng bumangga ang sinasakyang bus sa isang kahoy sa Barangay Paringaw sa Bawang La Union. Samantala, sa Barangay Alamada, Sultan Kudarata, naitala rin ang 11 pasaherong sugatan ng bumanggang isang van sa nakaparadang sasakyan sa kalsada. Sa assessment ng Philippine National Police, sinabi ni PNP spokesman Senior Superintendent Wilben Mayor na wala naman silang naitala na crime related sa Todos Los Santos at sinabing generally peaceful ang paggunita nila ngayong taon. Sa huling tala naman ng Philippine National Red Cross, mahigit 5,000 katao na ang natulungan ng mga ito sa pamamagitan ng kanilang iba't ibang programa gaya ng pagbibigay ng libreng blood pressure check kung saan mahigit 400 or 4,500 na ang nabigyan nila ng serbisyo. Sa minor cases, mahigit 400 ang kanilang natulungan. Siyam naman sa major cases at mahigit 70 ang nabigyan ng welfare assistance. Naka-alerto pa rin ang pwersa ng Philippine National Red Cross at naka-standby pa rin ang kanilang mga ambulansya, welfare desk, personnel, mobile roving unit at emergency vehicles. Sa panig naman ng Metro Manila Development Authority, umaasa sila na hindi masyadong magdudulot ng masikip na daloy na trapiko ang pagbabalik ng mga nagbakasyon sa probinsya bukas. Ayon kay MMDA Chairman Attorney Francis Tolentino, posibleng maganda pa rin ang daloy ng trapiko bukas dahil ang mga manggagawa lamang ang babalik sa Metro Manila habang sa Merkules pa ang pasukan ng mga nag-sem break na estudyante. Sa kasalukuyan, nakadeploy pa rin sa mga lansangan at paligid ng 15 malalaking sementeryo sa Metro Manila area ang 5,000 pwersa ng mga otoridad. Sinabi ni Eastern Police District Public Information Officer Catherine Kapinpin na katuwang nila ngayong taon sa pagbabantay sa araw ng mga patay ang mga pulis, sundalo, tanod at force multiplier. Samantala, pagkatapos mag-ikot ng Presidente Benigno Aquino III kahapon sa sea, air at bus terminal sa Metro Manila, ay nakitang maganda naman ang kalagayan ng mga terminals. Subalit ipinag-utos pa rin ng Presidente na maging mapagbatsyag ang mga otoridad kontra sa mga masasamang elemento ng lipunan. Ayon kay Presidential Spokeswoman Abigail Valte, patuloy na nakatutok ang Pangulo lalong-lalo na ngayong weekend sa kalagayan ng mga commuters na aabot sa mahigit 46,000 na bibisita sa puntod ng kanilang mga mahal sa buhay sa iba't ibang bahagi ng bansa. Para sa Bombo Network News, Bombo Gerald B. Ule. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bast Radio, Bombo! Samantala, hindi katulad ng ibang puntod na may nakasinding kandila, bulaklak at kapamilyang dumadalaw, malungkot na tanawin naman ang makikita sa Barangka Municipal Cemetery kung saan nakalibing ang mga namatay sa Bagyong Ondoy noong 2009 sa Marikina City. Tinatayang mahigit sa 10 hindi nakilalang bangkay ang nailibing sa naturang sementeryo at hanggang sa ngayon ay wala man lang ni isang kapamilyang sumubok na magtanong kung kanilang kamag-anak ito. Ayon sa Assistant Administrator ng sementeryo na si Renato Beltran, matagal na nilang impinapanawagan ang naturang mga nakalibing pero wala pang lumapit sa kanila. Sinabi nito na mayroon silang listahan ng kung ano-ano ang mga suot o palatandaan ng mga biktima na makakatulong sa mga naghahanap ng mga kapamilya. Ang Bagyong Ondoy ay nangyari noong Setyembre 26, 2009 kung saan umabot sa 464 ang mga namatay habang 37 ang mga naitalang nawawala. Samantala, balikan po natin ang lalawigan ng Leyte at doon po sa may bahagi ng Tacloban kung saan napakarami yung mga namatay dahil po sa bagyong Yolanda at nagkaroon po ng mga mass grave doon. Abangan po yan mamaya ang detalye dahil yung paghahanap daw po ng mga ng mass grave niya sa Tacloban ay pahulaan na lamang. Bahala kang pumick up ng cross na gusto mo dahil nga sama-samang inilibing doon sa bahaging iyon ng mass grave yung mga namatay noong bagyong Yolanda noong nakaraang taon pa lamang. Samantala, magtungo muna tayo ng Bacolod. Bahay na sunog dahil yan sa kandila kasabay ng araw ng mga patay doon po sa Bacolod. May detalye si Bombo Linet Antinor.
Sa kabila ng paalaala na mag-ingat sa sunog, isang bahay ang nilamon ng apoy sa mismo araw ng mga patay sa lungsod ng Bacolod. Aminado ang may-ari ng bahay na si Alvin Araneta, 38 anyos, na residente ng Purok Pag-asa, Barangay Tangob, lungsod ng Bacolod, na ang napabayang kandila sa kanilang sala ang dahilan ng sunog. Anya na sa labas ng bahay silang lahat nang mangyari ang sunog, kung saan siya ay nasa kanilang bodega at nag-alaga ng mga tuta, kung saan malaki na ang apoy ng kanilang makita. Dahil dito, walang naisalbang mga gamit ng pamilya dahil mabilis na nagliyab ang apoy. Sa kabila nito ay wala namang may nasugatan at hindi naman kumalat ang apoy sa mga kapitbahay dahil sa mabilis na pagresponde ng mga kasapi ng Bureau of Fire Protection na naging alerto ngayong araw ng mga patay. Samantala, naging mapayapa sa pangkalahatan ang paggunita ng araw ng mga patay sa lungsod ng Bacolod sa kabila ng pagsiksikan sa iba't ibang sementeryo. Batay sa obserbasyon ng Bombo Radyo ay bumuhos ang mga tao kaninang hapon matapos bumuhos ang manakanakang pag-ulan kaninang umaga. Naging maayos naman ang daloy ng trapiko sa mga daanan malapit sa sementeryo dahil sa traffic rerouting na ipinatupad. Bantay sarado naman ang seguridad dahil sa deployment ng mga pulis at force multipliers at ang pagpapatupad ng police visibility sa mga sementeryo. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo Bacolod para sa Bombo Network News. Bombo Lynette Antinor, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala, 6 katao naman kabilang ang isang bata ang nagtamo ng mga injury sa pagbisita sa sementeryo sa Baguio City. Alamin natin ang sitwasyon dyan. Sa Bombo Radyo Baguio may pagulat si Bombo William Locson. Aabot sa 6 na katao ang ginamot ng Philippine Red Cross matapos magtamo ang mga ito ng minor injuries sa ilang sementeryo sa lungsod ng Baguio. 4 sa mga ito ang nasugatan habang patungo sa Baguio Public Cemetery dahil pa rin sa mga nakausling yero at barbed wires na nakalagay sa daanan. Maliban dito, nahulog din ng isang bata sa gilid ng daanan dahil pa rin sa dami ng tao na nagtungo sa naturang sementeryo. 2 namang senior citizen ang hinimatay dahil pa rin sa pagtaas ng presyon ng mga ito dahil sa init ng panahon. Ginamot din ng PRC ang isang lalaki matapos matusok ang kanyang kamay ng stick ng banana cue na kinakain nito. Samantala, dinagsa ng kanilang mga kaanak ang puntod ng mga sikat na personalidad na inilibing sa sementeryo sa Baguio tulad na lamang ni dating Vice Mayor Daniel Fariñas at si Cadet 4th Class Geoffrey Andawi na nasawi noong 2003 sa PNPA dahil sa hinihinalang hising. Naging agaw pansin din sa mga sementeryo ang mga pink na kabaong na libreng pinagpapakuhanan ng larawan ng mga nagtutungo sa sementeryo. Yan ang balita mula dito sa impilan ng Bombo Radyo Baguio para sa Bombo Network News. Bombo William Locson para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Samantala, balikan natin ang pag-uulat ng Bombo Radyo Tacloban. Kaugnay po ito ng pahirapan sa paghahanap. Nanguhulan na lamang yung mga kapamilya kung aling cross ang pwedeng magamit nila sa pagbisita sa mga kamag-anak na namatay noong pong bagyong Yolanda. May pag-uulat ang Bombo Radyo Tacloban. Naging hardin ng mga puting mga krus ang mass grave para sa mga biktima ng Super Typhoon Yolanda sa Holy Cross sa siyudad ng Tacloban. Maliban sa puting mga krus ay pinuno rin ng mga makukulay na bulaklak ang puntod ng mga pumanaw sa kasagsagan ng bagyong Yolanda. Mistulan naging ini-mini-mini-mo naman para sa mga pamilya na dumalaw sa mga puntod dahil karamihan sa mga labi ng nasa mass grave ay wala pa rin pagkakakilanlan. Ayon sa City Assistant Administrator ng Tacloban na si Brando Bernadas, na hanggang ngayon ay hindi pa rin tapos na kumpirmahin ng National Bureau of Investigation o NBI ang kanilang ginagawang test para sa pagkakakilanlan ng mga namatay na kung saan sa ganitong pamamaraan lang muna nito ginawa. Ayon kay Nanay Lourdes, 69 na taong gulang, na kahit hindi siya sigurado na doon nakalibing ang namayapa niyang mahal sa buhay, ay nilagyan pa rin niya ito ng pangalan na kung saan doon na siya nagtirik ng kandila. Napagalaman na aabot naman sa 2,274 ang bilang ng mga inilibing sa mass grave sa Holy Cross Cemetery. At yan ang ulat mula dito sa impilan ng Bombo Radyo Tacloban at para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Cindy Wong Magakot para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Mga patalim na kumpiska sa mga sementeryo, maraming pasahero naman ang na-stranded doon po sa Iloilo. May detalye si Bombo Aiza Piñero.
Walang malaking insidente na naitala sa lungsod at lalawigan ng Iloilo kasabay ng paggunita ng araw ng mga santo. Sa paglilibot ng bombo radyo sa mga sementeryo sa lungsod, kaunti lang ang mga taong dumalaw kung ihahambing noong nakaraang mga taon. Ilang patalim naman ang nakumpiska ng mga pulis, kabilang ang mga kutsilyo, itak, lagari, ice pick at cutter. Maliban sa reklamo ng isang lalaki na iba na ang nakapangalan sa nitso ng kanilang kamag-anak na inilibing, wala nang ibang problema sa mga sementeryo sa lungsod. Kabilang sa mga maaga pang bumisita sa sementeryo, sina Iloilo City Congressman Jerry Trenias at Mayor Jed Patrick Mabilog. Napag-alaman na kabilang sa mga kilalang tao na nakalibing sa lungsod ng Iloilo, sina dating Vice President Fernando Lopez at dating Senador Jose Maria Arroyo Pidal. Samantala, maraming mga pasahero naman patungong lalawigan ng Iloilo ang na-stranded sa ilang terminal sa lungsod dahil kaunti lang ang mga sasakyan na bumiyahe. Ayon kay Police Chief Superintendent Josephus Angan, Director ng Police Regional Office 6, umaabot sa 4,794 na mga pulis ang nakadeploy sa buong rehiyon 6 para sa araw ng mga santo at araw ng mga patay. Para sa Bombo Network News mula sa Bombo Radyo Iloilo, Bombo Aiza Piniero nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo. Bombo Police Reports. Police Reports. Isang taong gulang na bata ang nabaril ng 9 anyos na kalaro sa Zamboanga City. May live na pag-uulat si Bombo Marilyn de los Santos. Kasalukuyang nilalapatan ng lunas ngayon ang 1 taon at 7 buwang gulang na sanggol na babae na aksidenteng nabaril sa dibdib ng 9 na taong gulang na batang babae sa may barangay Calabasa sa Zamboanga City. Ayon sa report ng pulisya na naglalaro ang bata na nakabaril na bata pasado alas 8 ng umaga nang makita nito ang isang improvised marble gun o as mas kilala sa tawag na boga. At aksidente nawakan ng trigger nito na pumutok papunta sa direksyon ng sanggol. Nanginig naman sa takot ang bata dahil sa insidente dahil hindi nito inakala na puputok ang inakala niyang isa lamang daruan. Nabatid na ang 9 anyos na bata ay residente ng Pangilinan City at bumisita lamang sa lungsod para sa kanilang mga kamag-anak. Inimbestigahan ngayon ng pulisya kung sino ang may-ari ng nasabing baril. Samantala, sa kakapasok pa lamang na balita, nagpapatuloy ngayon ang matinding salupaan ng mga sundalo laban sa bandidong Abu Sayyaf Group dyan sa may barangay Butlanggal, Patikon sa lalawigan ng Cebu. Ayon kay Colonel Alan Arojado, Commander ng Joint Task Force Cebu, na nagsimula ang enkwentro dakong alas 4:30 kaninang hapon kung saan naka-enkwentro ng mga sundalo ang nasa 60 mga bandido sa pamumuno ng isang SG Commander Jamiri Jauhari. Nagpadala na rin ng 2 attack helicopter sa lugar na nagsasagawa ngayon ng airstrike habang patuloy rin tinutugis ang mga bandido. Wala pang napaulad na casualty sa magkabilang panig. Yan ang ulat mula dito sa Western Mindanao. Ito si Bombo Marilyn de los Santos nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo. Sa iba pang mga balita, nakalipad na patungong bansang Germany si Mark Susselbeck, ang fiancé ng pinaslang na transgender woman na si Jeffrey Laude alias Jennifer sa Olongapo City. Si Susselbeck ay umalis ng Manila ganap alas 4:45 ng hapon at sumakay ng China Airlines na may connecting flight patungong Germany. Alas 2 kaninang hapon ang dumating ito sa Ninoy Aquino International Airport or NAIA 1 kasama ang pamilya Laude, mga abogado at mga taga-suporta. Hiling sana ni Susselbeck na sana'y payagan pa siyang makabalik ng Pilipinas sa March 2015, ang buwan kung saan itinakda sana ang kasal nila ni Jennifer upang madalaw ito sa puntod ng naturang minamahal. Maalala na ipinadeport ng Bureau of Immigration ang Aliman at hindi na muling pinababalik pa dahil sa pagsampa nito sa bakod sa loob ng Campo Aguinaldo kung saan nakakulong ang suspect na si US Marine Private First Class Joseph Scott Pemberton. Pero ayon sa abogado nito na si Attorney Virgie Suarez, maghahain pa rin sila ng petisyon upang payagang muling makabalik ng Pilipinas si Susselbeck. Here now is the Bombo Weather Forecast. Weather Forecast. Bagyong Paeng lumapit na sa bahagi ng Catanduanes pero hindi pa rin daw magla-landfall ayon yan sa Pag-asa. May pag-ulat si Bombo Kevin Fuentes. Bombo V sa makabagal pagkilos ng bagyong si Paeng na huling namatahan ng Pag-asa sa layong 985 kilometers east ng Vera, Catanduanes.
na sa 13 kilometro lamang kada oras ang pag-usad ng bagyo, habang nananatili pa rin ang lakas nito na umaabot sa 95 kilometers per hour at merong pagbugso ng hangin na umaabot sa 120 kilometers per hour. Batay sa pagtaya ng Pag-asa, kumikilos pa rin ang bagyong Paeng pa northwest. Samantala, ilang lugar naman sa Northern Luzon ang makakaranas ng bagyang pag-ulan dahil sa northeast monsoon. Tinataya pa ng Pag-asa na ang Calabarzon area, Mimaropa, Bicol Region, Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at Caraga ay magkakaroon ng maulap na patawirin na magdadala ng bagyang mga pag-ulan hanggang thunderstorms. Maging ang Cagayan Valley, Cordillera at Ilocos Region ay makakaranas din ng maulap na kalangitan at isolated light rains katulad ng mararanasan kaninang hapon na panandalian lamang. Samantala, Bombo Vince patuloy namang nagbabala ang Pag-asa na mararanasan ang maalong karagatan lalo na sa eastern seaboard ng Luzon at Visayas dahil sa pinaigting na amihan ng bagyong Paeng. Ang eastern seaboard ay binubuo ng Isabela, eastern coast ng Cagayan, Aurora, Camarines Provinces, eastern coast ng Albay at Sorsogon. Kasama na rin dito ang eastern coast ng Quezon Province, kabilang na ang Polillo Island, Samar at lalawigan ng Leyte. Ang mga lugar na nabanggit ay aabutin hanggang 4.5 meters ang taas ng alon o mahigit one-story building. Para sa Bombo News, Bombo Kevin Fuentes nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Samantala, muling nagbabala ang United Kingdom sa kanilang mga kababayan na nasa Pilipinas na iwasan ang ilang lugar sa Mindanao dahil sa isyong pangseguridad. Sa ipinalabas na latest advisory ng UK Foreign and Commonwealth Office, partikular na tinukoy ang mga lugar ng Southwest Mindanao at Sulu kung saan nagpapatuloy ang mga terrorist activities at ang engkwentro sa pagitan ng militar at sari-saring grupo kagaya na lamang ng Abu Sayyaf. Kabilang sa mga tinawag na terorista ng UK na siyang nanggugulo umano sa naturang mga lugar ay ang New People's Army o NPA, Abu Sayyaf Group at ang Jemaah Islamiyah or Jemaah Islamiyah. Samantala, kahit pa nga niluluto na ang peace agreement sa pagitan ng gobyerno ng Pilipinas at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF, lubhang nakakabahala pa rin umano ang kaguluhang idinudulot ng dalawang nagkahiwalay na mga grupo, ang MNLF o Moro National Liberation Front at BIFF o ang tinatawag na Bangsamoro Islamic Freedom Fighters. Narito na ang Bombo Balitang OFW. Balitang OFW. Pamilya ng nasawing OFW na pinandirian sa Quirino Province nilinaw na hindi Ebola virus ang sanhi ng kanyang kamatayan. May detalye mula Bombo Radyo Kawayan, si Bombo Nasir Mangawan. Naghihinanakit ngayon ang pamilya ni Ginoong Almar Tungpalan ng Barangay Villasura, Madela, Quirino makaraang pandirian na mula sa kanyang pagkaka-admit sa mga ospital na pinuntahan hanggang sa kanyang lamay. Ito makaraan siyang masawi dahil sa komplikasyon sa sakit sa atay, ngunit unang pinaghinalaang nagtataglay ng sakit na Ebola virus makaraang umuwing may sakit mula sa East Nigeria kung saan siya nagtatrabaho bilang oiler sa barko. Sa panayam ng Bombo Radyo Kawayan, inihayaga ng kanyang may bahay na si Ginang Marilyn Tungpalan na unang na-admit ang kanyang asawa sa isang ospital sa kanilang lalawigan, ngunit inilipat sa lungsod ng Santiago hanggang sa muling ma-admit sa panlalawigang pagamutan ng Quirino. Yan pa man, inilagay siya pansamantala sa isolation room sa hinalang mayroon siyang Ebola virus habang hinihintay ang resulta ng kanyang blood test. Makalipas ang 6 na araw ay lumabas ang resulta mula sa DOH na nagsasabing negatibo sa Ebola si Ginoong Tungpalan. Sa halip ay lumala ang sakit nito sa atay na dahilan ng pangmamanas sa ilang bahagi ng kanyang katawan. Dahil dito, mula sa Quirino Provincial Hospital ay iminungkahi ng kanyang manggagamot na dalhin na lamang si Ginoong Tungpalan sa De Veras Hospital upang sumailalim sa emergency dialysis. Pagdating sa ospital ay tila iniiwasan pa rin sila noong una ng mga nurse nang malaman ang kanyang record sa kabila ng resulta ng pagsusuri na siya ay negatibo sa sakit na Ebola. Ayon kay Ginang Tungpalan, nagtagal pa ng mahigit 30 minuto sa ambulansya ang kanyang asawa bago inadmit hanggang sa atakihin ito ng kanyang sakit. Makalipas ang ilang araw ay binawian ng buhay si Ginoong Tungpalan dahil sa komplikasyon. Ganyan pa man, maging ang kanilang mga kamag-anak at kalugar sa Madela, Quirino ay takot na rin magtungo sa burol ni Ginoong Tungpalan sa kabila ng paglilinaw na wala siyang sakit na Ebola virus. Samantala, nagpaliwanag naman sa Bombo Radyo Kawayan ang ilang mga manggagamot na umasikaso kay Ginoong Tungpalan at sinabing wala silang balak na ipahiya ang kanilang mga
mga pasyente sa halip ay precautionary measure lamang ang kanilang ginawa. Mula sa Bombo Radyo Kawayan para sa Bombo Network News, Bombo Nashir Mangawan, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Pamunuan ng PNP kumilos na rin sa panawagan ng mga residente sa isang lugar dito po sa Makati City na paigtingin ang seguridad dahil sa serye ng mga robbery hold-up. May special report si Bombo Elmar Acol. Kung ang maraming lugar sa bansa ay pinagting ang seguridad ngayong Todos Los Santos, lalo na sa mga sementeryo at terminals, kapansin-pansin naman ang bahagi ito ng lungsod ng Makati na binuhusan ng sangkaterbang mga pulis. Ang barangay San Isidro, lungsod ng Makati ay malayo naman sa sementeryo. Ang hakbang ng mga otoridad ay kasunod na rin ng reklamo ng mga residente sa lugar na maraming insidente ng robbery hold-up. Sinasabing walang pinipiling panahon o oras ang mga suspect, hindi lamang sa gabi kundi maging araw man. Batay sa mga nakuhang impormasyon at natipo ng Bombo Radyo, ngayong taon lamang merong hinold up na isang depositor ng bangko sa bagay ng Halpuyat Avenue. Ito po yung Buendia Avenue sa may panulukan ng Edison Street. Isa namang kilalang motorcycle outlet ang nilooban din. Isa namang station manager ng radio station ang hinarang at ilang beses na binaril ng riding in tandem. Swerte namang hindi pumutok ang baril ng mga suspect. Yan at marami pang mga insidente ng pang-hold up ang hindi na mabilang sa lugar na ito. Nagreklamo ng ilang mga concerned citizens at sumulat na rin kung saan ipinarating na nila ang kanilang mga petisyon sa Malacanang at sa pamunuan ng pambansang pulisya na pakilusin ang lokal na mga otoridad. Isa sa mga naging biktima ang nagkwento pa kung paano siya na-hold up. Po, bali habang naglalakad po ako, yung bago doon sa pagbaba ng tulay, siguro mga 10 hakbang na lang makakababa na ako doon sa hagdan. Biglang may umakbay sa akin, tapos sumigaw ako. Tapos sabi niya, ate, hindi kita sasaktan, huwag ka nang sumigaw, bigay mo yung bag mo. Napatagal siguro yung sigaw ko, mas diniin niya yung pagkakatulok niya sa akin. Ewan ko kung anong klase ng kutsilyo ba yun, o barel, o ano, basta natakot na ako. Tapos mas diniinan niya ngayon, so binigay ko na po yung bag ko. Tapos hindi rin naman siya dumaan sa harap ko, malamang pabalik po yun dun sa likod ko na hindi ko na rin nagawang tignan kasi naninigas na yung tuhod ko. Hindi na ako makatakbo. Tapos dumiretso na po ako. Tuloy ako sa paglakad pero umiiyak ako. Tiniyak naman sa Bombo Radyo ni Police Chief Inspector Talod, ang commander ng Substation 3, na magiging regular na ang kanilang pagpapatrolya at atayusin na rin daw ang sarang CCTV camera sa lugar. Sa ngayon po, bahagi po ito ng ONDAS at the same time, para rin na rin po sa peace and order dito sa lugar natin, sa Barangay San Isidro, since na mayroong mga nababalitaan kami na may mga series na naisnatyan dito sa area. So, araw-arawin namin to, kung hindi man kami makapag-establish ng checkpoint dito, meron kaming mga police visibility na assigned sa Special Operation Group namin na magmaman dito sa area na to kasi ito yung boundary natin ng Pasay at saka sa Makati. Bali, sa totoo lang po na nag-request na rin po ako sa barangay na malagyan po ito ng ng ilaw para sa ganun magiging maliwanag po at medyo mabawasan po yung pagkakataon ng mga kriminal na gumagawa ng krimen dito. So, katulad din ng CCTV natin dyan, na nasabihan na rin po namin ng local government na iayos, i-rehab po yung mga natin para makatulong rin po sa mga nangyayaring krimen dito. At sana po, pakiusap lang po sa mga nagiging biktima kung meron man, na sana po mag-report sila kagad para matugunan po agad yung problema nila. Okay. Nagpapasalamat naman ang mga residente sa lugar na kumilos na rin ang mga otoridad at sana daw ay magtuloy-tuloy ang kanilang police visibility. Pag nilagyan nila dito ng police station dito or police patrol o ganun, syempre may iwasan yung ma-hold up at saka parang safety na yung mga tao pag dumaraan dyan. Dahil yung mga borders namin dito, maraming nang na-hold up. So maganda siya dahil bukod sa may iwasan yung pag-hold up, yun. Marami ring mga call center dito na umuwing madaling araw. Ayun, yun yung mga nagadali ng mga ng mga hold-upper Lalo na rin sa may tulay. Doon halos, doon ang takbuhan, dito ang takbuhan ng mga hold-upper Kaya kailangan talaga, magkaroon talaga ng mga police visibility rito. Yung CCTV, bali wala rin kung wala sila Paano nila mahuli? Naka-helmet yung mga kung nandiyan sila, makikita sila. Hindi sila makakapag-hold up dahil nakikita sila Tsaka na-check mo ito yung mga motorsiklo, di ba? CCTV, kayang-kayang
maano yun eh. Tsaka isa pa yung droga. Dahil doon sa Metulay, marami nag-aano ng mga droga. Kaya siyempre, pag walang pandroga, di siyempre, hold up. Yun na yun. Yan ang ating special report mula pa rin dito sa Barangay San Isidro, lungsod ng Makati. Ito pa rin si Bomel Maracol nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bumbo. Bumbo International News. Patay ang 3 babae kabilang na ang kambal makaraang mahagip ng isang sasakyan habang nagpapatupad ang mga ito ng trick or treat sa California. Ang 3 babae na parehong 13 anyos ay naka-Halloween costume pa at may dalang mga candies ng aksidenteng mabangga ng Honda CR-V sa isang residential area sa Santa Ana. Ayon kay Santa Ana Police Chief Carlos Rojas, nasa right of way sa crosswalk malapit sa isang elementary school ang mga dalagita noong nangyari ang krimen. Lahat naman ng mga biktima ay diniklarang patay sa mismong pinangyarihan ng insidente. Ayon sa mga nakakitang residente sa insidente, mabilis umano ang patakbo ng mga suspect sa sakyan nang mabangga ang mga babae at agad silang tumakas pagkatapos ng insidente. Sinabi ng Highway Traffic Safety Administration ng Halloween sa California ay isa sa mga deadliest nights ng taon dahil sa mga lasing na drivers na nagmamaneho sa mga lansangan. Napakalabang 2 taon ang nakakaraan ng umabot sa 48% sa lahat ng mga aksidente sa nasabing bansa ay dahil sa mga lasing na driver na lumabas para mag-inuman bilang paggunita sa araw ng mga patay. Bombo Showbiz Balita. Puntod ng mga celebrities na puno ng mga bulaklak habang binibining Pilipinas International nag-enjoy din sa Halloween party doon sa Japan. May pagulat si Bombo Nes Kevian. Samantala muna mga kaibigan, sa iba pang mga balita, alamin natin ang pakikipag-jamming naman daw ng mga celebrities dyan po sa may bahagi ng Boracay. At may pagulat po ang Bombo Radyo Kalibo. Nakisaya ang maraming mga celebrities sa kaliwat ka ng Halloween at costume party sa isa ng Boracay sa pagunita sa Araw ng Mga Patay. Ayon sa Boracay Tourist Assistance Center, BITAC, ilan sa mga naispatang celebrities sa Boracay ay sina Charis Solomon, kasama ang anak na si Baby Apollo at mga kapatid na sumali sa isang sikat na reality show na sina Fort at Fip Solomon. Kasama rin sa bakasyon ang kanilang barkada na aktor na si Del Curita. Napag-alaman na maraming mga resorts at hotels ang nagsasagawa ng iba't ibang gimmick para sa kanilang mga bisita kagaya ng costume party, trick or treat at iba pa. Bago pa man ang undas, daw na nang nakita sa isla ang ina ni Daniel Padilla na si Carla Estrada na gumagala kasama ang kanyang mga barkada. Nagbakasyon sa isla si 1998 PB Most Valuable MVP player Kenneth Dorimdes alias Captain Marbel kasama ang kanyang pamilya. Sinabi ni Boracay Foundation Incorporated BFI President Mr. Johnny Salme, katapusan pa lamang ng linggo ng Oktubre ay napansin na ang pagbuhos ng mga bakasyonista, lalo na ang mga local tourist. Dahil dito, nagsikip ang daloy ng trapiko sa buong isla ng Boracay. Para sa Bombo Network News, mula dito sa Bombo Radio Kalibo, Bombo Janchester Edition, nagulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Bombo Sports News. Manny Pacquiao nagsagawa raw ng 10 rounds na sparring kahit undas. Mula Bombo Radio Jensen, may pagulat si Bombo Edna Mendoza. 10 rounds sa sparring ang ginawa ni WBO welterweight champion Manny Pacquiao sa sparring session nito ngayong hapon sa kanyang wildcard gym dito sa lungsod ng General Santos. Unang nakasparring ni Manny ay si Mike Jones na umabot ng 2 rounds, habang 3 rounds kay Stan Martiniok at 5 rounds naman kay Victor Postol. Napili si Postol na isa lang ng matagal dahil magkahawig umalo ang kanyang galaw kay Chris Algieri. Unang inihayag ni assistant trainer Boboy Fernandez na nasa kondisyon na si Manny Pacquiao at handa na sa kanilang laban ni Algieri. Ang Pacquiao-Algieri fight ay nakatakda ngayong November 23 sa Macau, China. Yan ang ulat na rito sa Bombo Radio Jensen para sa Bombo Network News. Bombo Edna Mendoza para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo. Bombo! Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa buong mundo, yan po ang kabuuan ng ating pagbabalita sa Bombo Network News Evening Edition, araw ngayon ng Sabado, Nobyembre 1, 2014. Balikan ko lamang po ang ating mga headlines.
Milyong-milyong mga Pilipino bumuhos na sa mga sementeryo sa buong bansa kaugnay ng paggunita ng Todos los Santos. Bahay na sunog dahil sa kandila kasabay ng araw ng mga patay sa Bacolod. Isang taong gulang na bata nabaril ng 9 anyos na kalaro sa Zamboanga City. Sa ating ulat panahon, bagyong Paeng lumapit na sa bahagi ng Catanduanes pero hindi pa rin daw maglalandfall ayon niya sa Pag-asa. Palitang OFW, pamilya ng nasawing OFW na pinandirian sa Quirino Province, nilinaw na hindi Ebola virus ang sanhi ng kanyang kamatayan. Pamunuan ng PNP kumilos na rin sa panawagan ng mga residente sa isang lugar sa Makati City na paigtingin ang seguridad dahil sa serye ng mga robbery hold-up. Sa international news, 3 bata kabilang ng kambal na nagsasagawa ng trick or treat bilang paggunita sa Todos los Santos sa California, patay ng mahagip ng sasakyan. Sa sports, Manny Pacquiao nagsagawa ng 10 rounds na sparring kahit undas. At sa showbiz naman, mga sikat na celebrities at mga dating PBA players ay nakisaya rin sa mga gimmick doon po sa Boracay. Sa mga latest mga impormasyon, maglago lamang sa ating official website, ang www.bomboradio.com. Sundan kami sa Twitter at Bombo Radio News. Like kami sa Facebook, facebook.com/Bombo Radio Philippines. Mga kaibigan, 54 days na lamang, Pasko na! Advance Merry Christmas! Season greetings! At live nationwide via satellite mula rito sa Bombo News Center, Makati City. Napanood nyo rin po sa ating live video streaming sa www.bomboradio.com/video. Ito po ang anchorman si Bombo Vince Villar para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Inyong napakinggan ang may init at pinakabagong mga balita sa Bombo Network News. Live simulcast nationwide mula sa Bombo News Center, Makati. Hatid sa inyo ng pambansang radyo ng Pilipinas.